So yun po, kung sino mo po yung gustong gumaya dito sa ginawa natin, sobra po tayong makakatipid dahil po bawat baluktot po nito ay 25 pagdating sa shop. So yan po, smooth naman po yung smooth naman po yung pagkakabend niya. Yan, nakikita naman po ninyo, malinis po siyang tingnan. Yan. So ito naman po ay dito po natin sa binenta isa. So yan po. Yan, dyan po natin siya binenta. Yan. Yan po, nakikita po ninyo, nakaulma po siya dito. So ito po ay binend po natin siya dito. So yan po, malaking bagay po ito at malaking menos po dahil po ang pagpapabend po nito ay 25 po bawat baluktot. So yun po, kaya po naisipan po natin gumawa ng bender. Ayan, tumingin-tingin na lang po tayo sa ano yung pwedeng gayahin. So yan, okay naman po yung kinalabasan niya at hindi naman po siya pangit. So yan, napaka-smooth po niya. At kung sino man po ang gustong gumaya dito, ayan, at ganyan lang po yung pagkakagawa. At bumili po tayo ng dalawang plate na bilog dito sa may junk shop. Tapos nag-build po tayo ng flat bar. Ito po yung dinagay po natin siya dito. Tapos i-welding lang po natin siya. So ayan, tapos nilagyan po natin siya ng medyo nakaangat dito para nakalapat po siya sa tubo. So ayan, ganyan po yung pagkaka-style niya yan. Ito naman po ay sa 3/4. Ayan. So yan, kung sino man po yung gustong gumaya at para makatipid din kayo, so gayahin lang po ninyo ito. So yan po, kung sino man po yung gustong gumaya dito sa ginawa natin, sobra po tayong makakatipid dahil po bawat baluktot po nito ay 25 pagdating sa shop. So yan po, kung di po tayo maselan, okay naman po yung bilog niya. So yan, ginawa lang po natin siya dito. Yan. So bumili po tayo ng dalawang bilog, tapos binutasan po natin siya sa gitna. At nagbilog din po tayo ng flat bar. So yan, ganyan lang po. Tapos sinukat na po natin yung media rito, yung medyo may awang siya ng konti. At ganoon din po yung ginawa natin dito. Ito po ay naman po ay para sa 3/4. So ganyan po siya. Yan, malaki po ang matitipid po natin kapag gumawa po tayo ng improvised blender. So hindi na po tayo maghahabol sa oras dahil may sarili po tayong blender sa bahay. Mismo na gamitin natin, nandyan lang siya. So yan, kung sino man po yung gustong gumaya, so yan, gayahin lang po siya. So ganyan lang po siya kadali at ganyan lang po siya kadaling gayahin. So ito po yung pinaka-guide na ginagamit namin dito, pang-suporta para yan. So yan po muli, salamat po sa nanonood sa mga video natin at salamat din po sa mga share nyo. So yan po, maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat. So yan, ganyan lang po, kung gusto po ninyong gayahin, ganyan lang po ito. Yan, para pag nag-bend po tayo ng kabilaan, halimbawa mag-bend po tayo doon, kaya ginilagyan po natin siya ng pinaka-stopper niya. Kasi kapag nag-bend po tayo doon, hindi po natin siya pwedeng ilabas kapag nakadikit siya dito. So kaya po nilayo natin para matanggal po natin ang ganyan. So yan, ganyan lang po yung pagka-bend niya. Punta lang po kayo ng junk shop, ayan po, at bumili lang po kayo ng plate na dalawang bilog. So ito po, nakita po natin sa junk shop to, nakabilog na po siya. Yan. Binutasan na lang po natin siya dito sa gitna at bumili tayo ng flat bar, tapos binulog lang po natin. Tapos sinukat na po natin to, yung kasya po, yung may allowance po siya ng konti. Siya, at nagtayo po tayo ng
pinaka-poste niya para actually po medyo kailangan pa po siya ng isang poste dito para medyo matibay siya, pero sunod na lang po 'yun. So yun po, muli salamat po sa mga panonood at salamat din po sa mga share nyo at sa mga like. So yan po, shout out po sa inyong lahat. So ito na po yung finished product po na Dimedian tubo na ginawa po natin. At yan po ay binalok po natin dun sa ginawa po nating design na padron. Dun sa vendor na ginawa po natin.